Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit ilang pilit na siniraan at tila kaliwat kanang pangbabatiko sa mga Duterte ng mga ilang mambabatas sa Kongreso at ng kasalukuyang administrasyon ngayon, at kahit ilang pilit niyong ginawa ng mga kasinungalingan ay sadyang nanaig pa rin sa huli ang katotohanan. Matapos ang tila pananahimik, nagkalabasa na rin ng buong katotohanan. Ito ang nakakagulat. Sa ikalawang pagkakataon, Member of the House of Representatives of the Philippines na si Richard Gomez at ang kasalukuyang mayor ng Ormoc ngayon na si Lucy Torres Gomez, tila binasag na rin ang katahimikan at matapang na nagsalita at tila tahasang pinatunayan at walang pagdadalawang isip na binasag ang buong katotohanan tungkol sa war on drugs umano ng dating Pangulong Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila halos nasampal ng buong katotohanan ang mga ilang mababatas sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon ngayon matapos nagsalita kamakailan lamang si Richard Gomez at ang kanyang asawa na si Lucy Torres Gomez, na ayon pa sa mga kritiko ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kampanya kontra droga umano ng dating administrasyon ay failure o bigo ang mga ito. Ngunit ayon naman sa former mayor ng Ormoc City na si Richard Gomez, kung hindi naging Pangulo ng Pilipinas si Duterte, posible di umanong naging narco state na ang bansa. Ayon pa sa kanya, mahirap ang kanilang naging karanasan noon sa droga dahil ang Ormoc di umano ay sentro ng kalakalan ng ipinagbabawal na gamot sa Eastern Visayas noon. Pero nang magsimulang manungkulan noon ang dating Duterte administration noong 2016 na sinimula ng paglaban at kampanya kontra iligal na droga, ay naging isa sa pinakaligtas na syudad ang Ormoc sa buong Pilipinas. Ayon pa kay dating mayor ng Ormoc na si Richard Gomez, ang kampanya kontra droga o war on drug ng dating administrasyon ang nakaligtas sa buong bansa. Madaling sabihin yung failure yung programa ni Presidente. Pero pag galing kasi isang lugar katulad ng Ormoc noong 2016, may kita mo na talagang very effective yung trabaho na ginawa ng kapulisan laban sa drugs. No? Kung hindi si Presidente Duterte naging presidente natin itong panahon na to, siguro by now talaga nasa narco state na tayo. So the war on drugs is what really saved. Yan ang naging pahayag noon ni Richard Gomez patungkol sa war on drug noon ng dating administrasyong Duterte. Samantala, sa kaugnay pa ang balita, hindi naman pinalagpas at nagsalita na rin kamakailan lamang ang kasalukuyang mayor ng Ormoc ngayon na si Lucy Torres Gomez, na tila siyang laking sampal naman sa mga buayang mambabatas sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon ngayon. We said that the president is not perfect. He has never rin naman projected himself as a perfect president. But if there was a legacy, and I only speak for my corner of the world, kasi first-hand experience so yung nagawa niya to clean up our city from the evil effects of drugs that have been in this city for the longest time, hindi yun mababayaran rin, MJ, because kahit anong linis ang gawin dito sa baba, kung merong protector sa taas, walang mangyayari. It really has to be a unit. Yan ang naging matinding pahayag noon ng kasalukuyang mayor ngayon ng Ormoc na si Lucy Torres Gomez, na tila buhay na patunay na ang naging war on drug ng administrasyong Duterte noon ay epektibo na lubos nagbigay ginhawa sa seguridad ng mamamayang Pilipino. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Go Duterte! During Duterte administration sa lugar namin, ang sarap maglakad sa kalye kahit gabi. Wala kang takot o pangamba sa seguridad. Ang mga adik na wala nagtago. Ngayon, naku po, kabilaan ng adik, bangag pa yung iba. Kaya nakakatakot. And that's the truth. Duterte forever. Daming pagbabago nung siya ang namumuno.
daming accomplishment, nakiginhawa dahil walang masyadong durugista. Ngayon, marami na ulit. Bago naging president sa FPRRD, ay takot akong lumabas at sumakay ng taxi, lalo na sa gabi. Pero nang naging president sa FRRD, ay naging feeling safe ako, kaya lumalabas na sa gabi. Yan ang congressman na may bayag at nagsasabi ng katotohanan na bumaba talaga ang adik sa panahon ni FPRRD ng war on drugs. And sino pa ang nakikinabang? Kayo, ang taong bayan. Totoo naman kasi dati sa lugar namin daming harapan nagbibenta. Pero nung marami ang natukhang, madami ang nagbago. Dati mga butot balat, after 1 year ni PRRD, lahat nagtabaan. Mas papaniwalaan nyo pa ba ang mga nakulong kaysa mga residente? Bakit kaya hindi sila mag-survey kung ano ang nangyari sa war on drug noon? Kung ano ang masasabi nila? Hindi yung mga drug lords ang isasalang dyan sa huwad na committee nyo. Unquote. Me, I support the president because I clearly saw the program was very effective when I was mayor of Ormoc City. You know, before I became mayor. And before President Duterte became president, Ormoc City used to be the drug capital of Region 8. And when we sat in office, we came up with a very strong anti-drug campaign program together with the support and help of the president. And coming from drug capital, we became the safest city in the Philippines. Wow. You know, the numbers will show. The numbers will show how effective the drug program was. And Ron, I am very thankful to this leader, President Duterte, who was able to make the hard calls. He had a clear stand, and I appreciate that most with President Duterte. And despite all the criticisms for fighting drugs, you know, the drug war is still the biggest legacy of former President Duterte. Boom! Boom! Ha? Boom! Rinig nyo? Narinig nyo yon? Ang daming nakabenepisyo at ang daming natulungan talaga na magbago dahil dun sa war on drugs ni Tatay Digong. Mag-amina na tayo. Sino ang nakinabang dun sa war on drugs ni Tatay Digong? Tayo, mga Pilipino. Ha? Diba, imagine mo, saan ka nakakita na ng mga adik at mga gumagamit ng droga na sumurrender? Diba? Oh, ngayon, may sumurrender ba ngayon? Wala! Lahat nag-party-party. Diba? Kaya I'd rather choose talaga ng ganung paraan, no? Yung susurrender ang mga tao, matatakot gumamit ng droga kasi baka sila papatayin, ay maganda yun! Oh, kaysa naman yung pabebe, ha? Kaysa naman yung, hindi, bigyan natin ng second chance. Dapat bloodless. Diba, yung kulang na lang, bibihin yung mga adik. Tapos itong mga, di ba, itong mga buhayang politiko, ha? Sa mga buhayang politiko na, di ba, kumbaga, they are trying na sirain ang legacy ng drug war ni Tatay Digong. Sa mga politiko na iimbestigahan ko, no, bububo nyo talaga. Yung mga adik, yung mga drug lord, bibigyan nyo ng hustisya. Pero hindi nyo ba inisip, di ba, yung mga inosenteng kababayan natin na pinagpapapatay ng mga nalulong sa droga? Hindi nyo ba naisip yung mga kabataan nating nalulong sa droga? Ang inyo talaga kasi may patayan at that time. Kaya nakakainis, no? Kasi ngayon yung mga investigasyon nila, di ba, tapos yung mga witness nila, mga drug lord, mga kriminal, ang bobobo. Wala namang sila dito, sir, para i-deny yung sinasabi ko. Hindi! This is record! Nako, Colonel Marcos, are you a lawyer? Huh? Naman po. Oh, yeah. Huwag kang mag-lawyering dito. Papalusot ka, ha? I am not a lawyer. Pero hindi ka pwedeng lumusot dito. Mr. Chairman, with that, once again, I move to cite in contempt. Putragis talaga. Imagine nyo, yung mga kongresista, pag magtanong sila o mambara sila, walang respeto. Yung kinakausap nila, Colonel, itong si
Paduano, Diyos mio, ang tanda-tanda mo na. Kala mo talaga kung sino ka no? Hawak mo ang batas? Hawak mo? Lawyer ka din? Diba? Kakapal ng mukha. Pag hindi nila magustuhan yung mga sagot, gaganyanin nila. Gaganyanin nila balasubasin ang mga witness or mga resource person na sumasagot sa kanila. Diyos ko, may araw din kayo. Diba? Masyado yung hinahawakan yung batas sa kamay nyo. Marami siyang DDS trolls eh. Look! Na ibabas ka, ibabas din kami na sinungaling ang iyong sinasabi. Ano maasayan mo doon? Inaasahan ko na yun na i-deny talaga niya. At ang mga trolls niya, naghanda na ngayon kung ano ang ipalabas nila sa social media at sa mga kwento na gagawin nila. Okay. Ang nabanggit mo rin, kaya ginawa niyan Ikaw sa hindi ka gumagawa ng kwento? sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Nakakataas kay General Bato. Sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kundi presidente na lang ang pinakamataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Paano mo nasabi yan sa palagay mo? Kasi yung itong mga nangyari na mga EJK, kampante ang mga kapulisan maliban lang sa mga matino na pulis na dadamay sa mga kabalastugan ng mga pulis na hindi nahihiya na gumawa ng karahasan. Wow. Inabuso ang kanilang uniforme na gumawa ng patayan dito, patayan doon. Talaga? Parang mga hayop na lang ang tingin nila sa mga drug related. Hindi Hayop naman talaga ang tingin namin sa inyo. Ha? Lalo na pag drug lord ka, hayop ka. Pisti yang si Abante, kung pastor kang satanas ka. May pasabi-sabi pa, andyan yung mga trolls. Ibabas tayo. Hoy! Tanda! Hindi kami trolls. Mga totoong tao kami tanda. Ha? Hindi mo lang talaga matanggap-tanggap na maraming sumusuporta kay Tatay Digong. Hindi mo lang talaga matanggap-tanggap na maraming sumusuporta sa war on drugs ni Tatay Digong. Ikaw tanda ka, ha? Kung hindi pa nag-viral yung video mo na may pa-preach ka pa kuno, Diyos ko, satanas ka pala. Tapos pansinin nyo si Kerwin Espinosa, parang hindi siya sure sa kanyang sinasabi. Diba? And talagang pansinin nyo yung script nila, no? Ang tanungan nila. Grabe din itong si Pastor Satanas, diba? Grabe yung tanong niya. Diba? Yung tanong niya talaga, yung mapipinpoint si Tatay Digong. Iba di ba? May pasabi-sabi pa si Pastor Satanas, sa palagay mo, sino ang pinakamataas na nag-utos? Yes! Nag-usap ang kapwa Satanas. Grabe naman to mga lords. Iba na yung survey ngayon, ha? Ang survey ngayon, kung pro Marcos ka ba? Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng isang survey, di ba, na tatanungin kung ang tao ba ay pro Marcos or pro Duterte. Talagang halatang-halata mo mga lords na they are doing this, no? Ginagawa nila ito mind conditioning sa tao. Oh my God. Diyos ko, ako po'y natatawa ngayon talaga sa administrasyon. Kasi lahat talaga gagawin nila, no? Para mapabango yung pangalan nila. Alam nyo, diba, ibigay nyo na lang ang magagandang proyekto para sa mga Pilipino. Tsaka na yung paamoy at pabango sa pangalan.
inuunan nyo yung pagpapapogi sa mga pangalan nyo, hindi nyo pa nga nabigyan ng magagandang proyekto ang mga Pilipino. Tapos ang concern nyo ay kung tumaas na ang bilang ng pro-Marcos. Diyos ko! Diba? Nakakasuka. Dapat ang isa-survey nyo kung okay ba ang performance nila, kung marami ba silang nagawa, kung pinagkakatiwalaan pa ba sila ng mga tao. Hindi yung ang survey nyo, pro-Marcos ka ba, pro-Duterte ka ba? Hindi ba kayo diba? Natatawa na lang talaga ako. Hoy, walang pakialam ang mga Pilipino kung marami bang pro-Marcos or konti ba ang pro-Marcos. Ang pakialam namin mga Pilipino, ibigay nyo ang karapatan, ibigay nyo ang karapat-dapat na proyekto at serbisyo sa mga Pilipino. Kuyawa sa survey, oy. Grabe! Unbelievable itong mga survey ngayon. Dito ko papatunayan sa inyo mga Lods na nagsisimula na silang, mag-mind conditioning sa mga Pilipino. Imagine mo, mga walang kakwenta-kwentang survey, pinapatos. Tignan mo to ha. Tignan mo to. Lalo na itong survey na to. Matatawa ka na lang kasi ngayon na administrasyon ka lang makakakita ng mga ganitong survey. Yung magtataka ka, bakit sinusurvey nyo pa yung mga ganyan? Ang dami nyong time, no? Ang dami nyong oras. Pero yung pagpapaganda sa Pilipinas, yung mga magagandang proyekto, hindi nyo tinututukan. Pero yung mga ganitong survey, ang taas-taas ng oras nyo. Basahin natin mga Lods. 73% of Pinoys want support pro-China candidates. Pulse Asia. Talaga ba? Pulse Asia. Sino ba ang nag-utos sa inyo na isurvey nyo yung mga ganyan? Aber? Sino ang nag-utos sa inyo? At bakit pa kayo magpapasurvey-survey ng mga ganyan? Kasi nga, Kasi nga, gusto nyo na namang manipulahin, no? Ang pag-iisip ng mga tao, gusto nyong manipulahin ang gustong suportahan ng mga Pilipino. At alam naman natin, marami pa talagang sumusuporta sa mga Duterte. So lahat ng mga survey na gagawin nyo ay against sa mga Duterte. Yun lang yun. Grabe mga Lods, no? Alam nyo, ganito ha. Parang naniniwala na ako na ang mga Marcos ay magaling talaga magmanipula. Parang naniniwala na ako. At nadala tayo dati, di ba? Nadala tayo dati, binoto pa natin eh. Pero ngayon, madadala pa ba tayo mga Lods? Hindi na. Ang galing nilang no? Shout out sa admin ngayon. Kung gusto nyong makakuha ng solid suporta, at dadami talaga ang susuporta sa inyo, bigyan nyo ng matino at magandang proyekto ang Pilipinas. Ganun lang yon. Huwag kayong puro ayuda. Tapos para kunwari mabango kayo at marami pa rin sumusuporta sa inyo, magpapagawa na naman kayo ng mga walang kakwento-kwentang survey. Na kunwari malakas kayo, kunwari maraming pro-Marcos, kunwari ganito, kunwari ganyan. Huwag na, no? Huwag nyo nang utuin ang mga Pilipino. Gising na kami. Inuto nyo na kami dati. Uutuin nyo pa ba kami ngayon? Magandang proyekto ang ibigay nyo sa mga Pilipino. Magandang serbisyo ang ibigay nyo sa mga Pilipino. Tama na ang pagpapabango. Tama na ang pagpapapogi. Sawa na kami. Paulit-ulit. Wala kaming pakialam kung maraming pro-Marcos. Wala kaming pakialam kung maraming pro-China or konti ang pro-China. Ang pakialam namin, ano ang pinaggagawa nyo sa Pilipinas? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din, para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!